Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 871 hanggang Kabanata 88L0. Kabanata 871. Saan ba itong lugar na sinasabi mo? Nagliwanag ang mga mata ni Ivan at ng iba at mabilis silang nagtanong. Ngumiti ang matanda bago sinabing naglalakad patungo sa direksyong ito at sa gitna ng gubat na iyon may lawa. May isang maliit na isla sa gitna ng lawa at mayroon lamang isang maliit na tulay na gawa sa kahoy na nag-uugnay sa islang iyon. Haha, hindi naman garantisado ang kamatayan kung pupunta siya sa islang iyon. As long as somebody guard the entrance to the bridge, imposibleng makatakas siya kahit na-realize niyang may mali. Sige, ang lugar na ito ay talagang magandang lokasyon. I don't think na kailangan nating pumasok sa city ngayon. Magpahinga na tayo at maghintay dito. Magtatago tayo sa isla pagkatapos umalis sa lungsod. Ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake kung gayon. Bukod doon kung hindi tayo papasok sa lungsod, walang mahahanap ang mga Diyos ng Digmaan kahit na namatay. Ang matanda, pangalawa sa listahan, ay tumango bilang kasiyahan. Sige, hindi ito issue. Paano ito gagawin namin ang aming makakaya upang maakit labas bukas ng umaga? Matapos gawin ni Ivan ang huling desisyon, umalis ang 12 mga asasin. Pagkaalis ng 12 asasin, sabi ni Ivan kina Ken at Neil. Kumbaga, napaka-confident ng mga asasin na ito at ito ay isang magandang bagay para sa amin, siguradong mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Tumango si Neil sa kasiyahan at lihim na naaliw. Kami ay nagsikap ng husto upang kumita ng 600 milyon at gamitin ang mga masters na ito. Wala sa kanila ang mas mababa sa ika-20 posisyon sa listahan, tiyak na mamamatay sa kanilang mga kamay at ito lamang ang ating pagkakataon. Kundi hindi na mamatay sa pagkakataong ito, mawawalan tayo ng pagkakataon. Napangiti ng mapait si Ken habang nagsasalita. Bakit pakiramdam ko nalulugi na talaga tayo? Ay hindi patay dahil maaaring naalis niya ang lason. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay dapat na hamina. Madaling patayin siya ngayon. Maaaring nagawa ito ng ating mga bodyguard at dapat ay kumuha tayo ng isang tao upang subukan ang kanyang kasalukuyang lakas. Medyo masakit para sa atin na gumastos ng napakaraming pera. Nagdilim ang mukha ni Ivan nang marinig ito. Bakit hindi mo ito sinabi sa amin kanina? Magiging kapaki-pakinabang kung sinabi mo ng mas maaga. Ngayong naubos na natin ang pera, wala nang paraan para pagsisihan ito at may pagpapatuloy lang natin ang plano. Natahimik si Neil bago nagsalita. Bukod sa aming tatlo, alam din ito ni Zina. Bagamat wala siya ngayon, ngunit natatakot ako na ang mga Diyos ng Digmaan ay mag-iimbestiga pagkatapos na mamatay. Maasahan ba natin si Zina? Mababaliw tayo kung sasabihin niya ito sa iba, sabi din ni Ken. Mainggit ang mga babae at mahilig magpakitang gilas, lalo na itong mga babaeng walang kwenta talaga. Enjoy sila sa showing off. Paano kung sabihin niya sa isang tao ang tungkol sa nangyari ngayon para lang magpakitang gilas? Ilalagay tayo nito sa isang kakilakilabot na posisyon. Malamig nang umiti si Ivan pagkatapos niyang marinig ang mga ito. Huwag kayong mag-alala, wala akong planong manatili pa sa tabi ko ang babaeng ito. Makalipas ang ilang oras, mag-iisip ako ng paraan para patayin siya. Kung tutuusin, walang kwenta ang babaeng ito sa amin ngayon. Sumama ako sa kanya para may gawin siya para sa amin. Masamang tao ang babaeng ito, paano ko ba talaga siya mapapangasawa? Young Master Ivan, may sense ang sinabi mo. Nasa piling tayo ng tamang tao. Tumawa si Neil. Kung papatayin mo siya, ang posibilidad na malantad ang nangyari ngayon ay lubhang mababawasan. Tama iyan. Young Master Ivan, maaari mong makuha ang sinumang babae na gusto mo pa rin. Ngayon na ang pamilya Taylor ay napakahusay na umuunlad at ikaw ang susunod na master ng pamilyang Taylor, kailangan mong gumawa ng mahusay na mga pagpipilian. Tumango rin si Ken bilang kasiyahan. Hindi mo maaaring panatilihin ang isang babaeng tulad ni Zina na gagawin ang lahat para sa pera sa iyong tabi. Bukod doon, balita ko marami na siyang nakasamang lalaki. Tumango si Ivan bilang pagsang-ayon. Maghintay ng ilang araw. Papatayin ko siya sa loob ng ilang araw. Kabanata 872. Haha, ikaw ay isang tao ng lakas ng loob. Tumawa si Neil.
Iniisip niya ang sitwasyon at muling sinabi. Kaya pala, hindi magiging madali ang mangakit palabas. Bakit siya maniniwala sa atin ng walang probable cause? Tumanggo rin si Ken. Lahat tayo rito ay may pinag-aawayan. Sa ngayon, siguradong galit sa atin ang lalaking ito at hindi naman natin siya basta-basta pwedeng yayain ng tiyahat, diba? Napakunot ang noo ni Ivan nang marinig ang sinabi ni Ken at Neil. Ito ay tiyak na isang mahirap na gawain ay isang matalinong tao, bakit siya maniniwala sa kanila ng walang magandang dahilan? Nagsimula siyang mag-isip tungkol dito at hindi nagtagal ay nagningning ang kanyang mga mata. May paraan ngunit kailangan nating ipagpatuloy ang pangangalap ng pera para dito. Ano? Natahimik sina Ken at Neil nang mabalitaan nilang kailangan na nilang mag-ipon ng pera. Gumastos sila ng maraming pagsisikap upang makabuo ng dating 200 milyon at napakahirap para sa kanila na muling makalakam ng pera ngayon. Magkano? Wala tayong magagawa kung napakalaking halaga, ay hindi isang babero o maaari naming gamitin iyon. Natahimik si Ken ng ilang sandali bago siya nagtanong. Sagot ni Ivan. Hindi naman. Sa pagkakataong ito, 100 milyon na lang ang kailangan natin. Sa ating tatlo dito pareho kayong mamamahala ng tig 30 milyon at ako naman ay bubuo ng 40 milyon. Pagkatapos nating makaipon ng 100 milyon, kailangan na lang nating maghanap ng mapagsisinungalingan tungkol sa pagkakaroon ng ama na may matinding sakit at dinala siya sa isla. Sinabi ni Ken sa realisasyon, naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin dito. Maraming mga tao ang nagpunta sa hinanap treatment and this guy was very annoyed by these people. Kaya nagtakda siya ng panuntunan kung saan kailangan siyang bayaran ng mga tao ng 100 milyon para sa bawat paggamot. Bagamat nagtakda siya ng mataas na presyo, marami pa rin ang pumupunta sa kanya para magpagamot at medyo kumikita siya rito. Nagpatuloy si Neil bilang pagsang-ayon. Oo. Maaari nating gamitin ito bilang isang dahilan upang siya ay umalis sa lungsod at pumunta sa isla upang magpagamot. Nagpunta sila sa magkahiwalay na paraan upang makalakam ng pera pagkatapos nilang apusin ang kanilang talakayan. Kasabay nito, labis na masaya si Fiona sa villa ng pamilya Taylor. Hay nako, napakagandang tao nitong manugang ko. Siya ay tumulong sa pagpapagamot ng isang tao muli ngayon at kumita ng 100 milyon. Sok-sok, takot talaga sa kamatayan ng mga negosyanteng ito. Kapag nagkasakit na talaga sila, gagastos sila ng pera para magpagamot sa manugang ko, gaano man ito kamahal. Sa ngayon, hindi ka pani-paniwalang nasisiyahan si Fiona. Pakiramdam niya ay iisa lang ang manugang sa mundong ito na napakahusay na tao. Siya ay hindi lamang isang mahusay na mandirigma, mayroon din siyang mahusay na mga kasanayan sa medikal at kumita ng maraming pera. Ang pinakamahalagang punto ay iyon ay isang napakamapagbigay na tao. Binigyan niya sina Fiona, Joan, Ben, at Andrew ng tig-100 milyon para gastusin ayon sa gusto nila. Siyempre, alam kong hindi simpleng tao ang anak ko. Napuno ng malaking ngiti ang mukha ni Joan. Sa wakas ay nang ibabaw at wala na siyang dapat ipag-alala sa buong buhay niya. Plano niyang bubulin ang kanyang buhay sa kapayapaan dito at hintayin ang araw kung saan siya nagkaroon ng isa pang apo. Isinantibi ang lahat ay isang tao na walang sino man sa Eastfield ang nang-ahas masaktan. Natuklasan pa niya na sina Neil at Ken na dati ay naghahangad kay Selena ay bihirang nagdulot sa kanila ng gulo kamakailan. Si Michael Wilson ay namatay at ang lahat ay umuunlad sa isang mas mahusay na direksyon. Siyempre, ngayong mayaman na si Fiona, ang galit niya ay tumigil. Sa tuwing dumadalo siya sa mga pagtitipon kasama ang iba pang mayayamang ginang, pinupuri niya sa kanyang kakayahan at kung gaano kagaling ang kanyang manugang. Nagdulot ang pagbabagong ito, Joan, at iba pa na bahagyang natulala. Sa sandaling ito, isang magandang bodyguard ang lumapit at kinausap. Master, may naghahanap sa iyo at naghihintay sa iyo sa private room na matatagpuan sa ikalawang palapag ng Confidante Cafe. Inihiling nila na pumunta ka ngayon. Kabanata 873. Hinahanap nila ako, nakasimangot. Bakit hindi sila pumunta dito kung hinahanap nila siya? Bakit ka pa magmisteryoso kung nakarating na siya sa tapat ng kalye? Kahit na iniisip niya kung ano ang nangyayari, tumango pa rin at naglakad. Sa lalong madaling panahon, nakarating sa ikalawang palapag ng Confidante Cafe.
Pagdating pa lang niya sa ikalawang palapag, natuklasan niya ang ilang lalaking nakasuot ng itim na suit na masiglang nakatayo sa hilera. Naglakad ang isa sa kanila at bahagyang yumuko nang makita. "Young Master, please come in. Kanina ka pa namin hinihintay." "Young Master," tumilim ang mukha ni. Matapos huminto sandali, sumunod siya sa kabilang banda at naglakad patungo sa pribadong silid sa harapan nila. Ang buong ikalawang palapag ay halatang nabook ng kabilang partido at bukod sa tao sa kwartong ito, walang ibang tao doon. Binuksan ang pinto at pumasok sa private room. Naka-cross-legged ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Agad na tumayo ang matanda at gumagalang na yumuko nang makita pagpasok sa kwarto. "Young Master, ang aming pamilya ay nasa matinding panganib. Inihiling ng Master na bumalik ka at panindagan ang sitwasyon." Natawa siya nang marinig niya ito. Iniisip ko kung sino iyon. Sino ang nakakaalam na ito ay isang tao mula sa pamilyang White? Nagsimulang mabalisa habang nagsasalita. "Ito ay katawa-tawa, hindi ninyo ako pinansin at ang aking ina dahil ako ay isang anak sa labas. Gusto nilang bumalik ako ngayong nagbago na ang posisyon ko at alam nila na ako ang eksklusibong doktor ng 9 Great Gods of War. Walang hiya kayong mga tao." Naaalala pa rin niya kung paano siya lumuhod sa labas ng White Family Mansion 5 taon na ang nakararaan ng si Joan ay nasa matinding panganib at nangangailangan ng is. Ang milyon para sa kanyang operasyon. Umuulan at buong gabi siyang lumuhod doon. Gayunpaman, walang sino man mula sa pamilyang White ang nagbigay pansin sa kanya. Iniling pa ng kasambahay ng pamilyang White na saktan at ipahiya siya bago siya itaboy. Kung hindi dahil sa katotohanan na nasa kanya ang dugo ng lalaki at hindi niya mababago ang katotohanan iyon, sana ay bumalik siya at parurusahan ng mga tao ng pamilyang puti. "Young Master, mahirap ipaliwanag ang lahat ngayon. Palagi kang nasa puso ng Panginoon ngunit hindi mo siya masisisi sa hindi niya pagdalaw sa iyo nitong mga taon." Napabuntong hininga ang matanda. "Kung tutuusin, alam mo rin na mas maimpluwensya ang White Family ngayon sa tulong ng White Family, Madam. Ang kanyang pamilya ay nagbigay ng malaking tulong sa pamilyang puti at may gustong sabihin pa ang matanda pero direktang hamarang sa kanya. Hindi mo na kailangan pang sabihin dahil nakapagdesisyon na ako. Hindi na ako babalik para makaalis na kayong lahat. Sabihin kay Nash White na kunin ito na parang hindi pa siya nagkaroon ng anak at iisipin ko siya na hindi pa ako nagkaroon ng ama na katulad niya." Umalis na siya pagkatapos niyang magsalita. "Young Master." Pamantong hininga ang matanda ng lubos niyang naiintindihan mga iniisip ni dapat ay dumaan sa maraming hirap upang marating kung nasaan siya ngayon. Kung tutuusin, ang pamilyang puti ang nagmaltrato sa mag-inang ito. Kabanata 874. Pagkatapos umalis, isang batang dilag na nakasuot ng puting damit ang lumakad mula sa tapat ng silid. "Miss, anong dapat nating gawin? Narinig mo ang usapan natin ngayon." Napakahirap kumbansihin ang Young Master. Agad namang sumaludo ang matanda at sinabi sa dalagang nasa harapan niya. Napangiti ng mahina ang dalaga. Iyon ay medyo normal. Pagkatapos ng lahat, siya at ang kanyang ina ay pinalayas matapos silang matuklasan. Matapos ang napakaraming taon, hindi pa siya nakatanggap ng anumang pangangalaga mula sa pamilyang White. Mas maganda siguro kung mas maaga natin siyang mahanap. Umiti ng mapait ang dalaga bago nagpatuloy. "Hindi magiging maganda ang ugali ko kung ako ang nasa posisyon niya at alam kong hinahanap lang ako ng pamilya ko pagkatapos nilang malaman na ako ang naging eksklusibong doktor ng 9 Great Gods of War." Tumanggo rin ang matanda at sinabing, "Gayunpaman, hindi pa natin natatapos ang gusto nating sabihin bago siya umalis. Sai, hindi tayo pwedeng sumuko ng ganito. Bakit hindi natin bisitahin ang pamilya niya at ipaliwanag sa kanila ang lahat?" Pinag-isipan ito ng dalaga at sinabing, "Hindi tayo nagmamadali, maghintay tayo ng 1 o 2 araw. Masyadong biglaan ang hitsura namin, bigyan natin siya ng 2 araw para matuno ang mga bagay-bagay. Tungkol naman sa mga susunod nating hakbang, sa palagay ko ay makakaisip tayo ng paraan para makilala si Joan bukas." Napaisip ang matanda at tumanggo ito bilang pagkilala. "Miss, may sense ang sinasabi mo ay walang malalim na relasyon sa aming Panginoon kaya normal lang na ganito ang kanyang reaksyon. Siguro maaari nating simulan sa pag-akit kay Joan. Kung tutuusin,
Minsan na silang magkasama at kung alam niyang may malubhang sakit ang amo, baka pumayag siyang isama natin ang young master. Hindi nagtagal ay bumalik sa mansyon ng pamilya Taylor na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Galit na galit siya sa loob nang maalala niya kung gaano kalupit ang pamilyang puti ilang taon na ang nakararaan. Anong nangyari? Hindi ka maganda. May nangyari ba? Nag-aalalang lumapit si Joanne at nag-aalalang nagtanong nang makita niya madilim na ekspresyon ni. Tumingin kay Joanne bago ngumiti sa kanya. Inay, walang mali. Huwag kang mag-alala. Sige, huwag mo masyadong high pressure ang sarili mo. Medyo mayaman na kami ngayon at sapat na para sa amin kung hindi lang namin ito gagastusin. Sapat na sa amin ang lahat at medyo lumalago ang kumpanya ni Selena kaya walang dapat ikabahala. Umiti si Joanne. Bagaman sinabi na walang mali, nararamdaman niya na may bumabagabag at tumanggi lang siyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kinabukasan, may dumating na binata. Doktor na gumagawa ng milagro pakitulungan ang aking asawa. Hindi siya aabot. Mayroon siyang kakaibang kondisyon at patuloy na nakakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Nag-check kami sa ibang mga ospital ngunit wala sa kanila ang makapagbigay ng diagnosis. May sakit na naman siya ngayon and it happens on an irregular basis. Nais kong sumama ka sa akin at tumulong na tingnan ang kalagayan ng aking asawa. Ang nasa harapan ng lalaking nasa katanghaliang gulang parang nag-aalala. Bakit hindi ka pa papunta? 100 milyon pa ang kinikita mo. Ang negosyo ay umuusbong. Tuwang-tuwa si Fiona nang marinig niya ito at sinabi sa medyo may edad na lalaki. Huwag kang mag-alala, itong manugang kong ito ay kayang gamutin ang anumang kondisyon. Siguradong gagaling ang asawa mo pagkatapos tingnan siya ng manugang ko. Maganda yan. Narinig ko yun ay isang miracle working doctor kaya agad akong pumunta dito. Nakangiting tumango ang medyo may edad na lalaki. Doktor, hindi mo tatanggihan ang hiling ko ha? Talagang naghihintay ang asawa ko na iligtas mo ang kanyang buhay. 100 million, ilipat mo muna sa akin at gagawin ko ang trabaho ko. Yan ang rule, sabi ng walang pakialam. Huwag kang mag-alala, hindi issue ang pera. Hindi issue. Kabanata 875. Agad namang tumango ang medyo may edad na lalaki. Ganyan ka, Gon. May isang tao na sinubukang makipag-ayos sa presyo dati. Hindi kami tumatanggap ng anumang negosasyon. Natuwa naman si Fiona at agad na may binigay na papel sa lalaki. Narito ang mga detalye ng bank account at maaari mong gawin ang paglipat. Huwag kang mag-alala, siguradong sigurado ang aking manugang. Kung hindi niya mapagaling ang asawa mo, tiyak na ibabalik niya ang perang ito sa iyo. Mabilis na naglipat ang kabilang partido at nagmaneho patungo sa labas ng lungsod. Hindi tayo mananatili sa Eastfield. Natigilan at nagtanong sa lalaking nagmamaneho ng sasakyan nang makita niyang papaalis na sila ng lungsod. Doktor na gumagawa ng milagro, wag ka mag-alala. Sa Eastfield pa rin tayo. Kaya lang pareho kaming tahimik ng asawa ko kaya nagtayo kami ng maliit na kubo sa malayong lugar sa labas ng lungsod. Gusto naming mangisda sa tabi ng lawa kapag libre kami. Masayang paliwanag ng lalaki. Hindi nagtagal, ipinaroda ng lalaki ang kanyang sasakyan sa harap ng isang kagubatan at sinabing, "Pasensya na po doktor pero walang kalsada sa harap namin at hindi ako makapag-drive in. Dito lang tayo makakaparada at kailangan mong sumabay sa akin." Gayunpaman, hindi ito masyadong malayo. Malapit na tayong makarating sa lugar na iyon pagkatapos nating dumaan sa kagubatan na ito. Sige. Bumaba ng sasakyan kasama ang lalaking iyon at malamig nang umiti ng palihim nang makita ang si Tracy. On sa paligid. Halatang nagsisinungaling ang lalaking ito. Nararamdaman din niya na baka isa itong bitag. Gayunpaman, tamad siyang ilantad ang kabilang partido. Sumunod siya sa likod ng lalaki at hindi nagtagal ay naglakad sila sa kakahuyan, nakarating sa harap ng isang lawa. Sa harapan nila, may maliit na tulay na gawa sa kahoy na patungo sa isla sa gitna ng lawa. Malabo nilang nakikita ang isang maliit at sira-sirang kubo na hindi kalayuan sa gitna ng isla. Wala akong ideya na ikaw at ang iyong asawa ay nasiyahan sa pamumuhay ng ganito. Pumiti. Nanguna ang lalaki sa harapan at nakasunod sa likod niya habang tumatawid sila sa tulay. Napangiti ng nakakahiya ang lalaki.
Lumakad siya pasulong habang nagpapaliwanag, bueno pareho kaming nasiyahan ng aking asawa sa katahimikan dahil medyo pagod na kami sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod. Kaya naman nakahanap kami ng tahimik na lugar para makapagpahinga. Siyempre, palagi pa rin tayong pumupunta sa syudad para bumili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa maliit na isla. Matapos nilang marating ang isang maliit na bahagi ng kakahuyan sa isla, huminto. Lumabas kayong lahat, hindi ako tanga. Dahil pinili mo ang lugar na ito bilang iyong libingan. Tiyak na pagbibigyan ko ang iyong mga kahilingan. Doktor, anong pinagsasabi mo? Nakakunot ang noo na tumalikod ang medyo may edad na at kusang nagtanong. Itigil ang pagpapanggap. Wala ka namang asawa sa kubo, di ba? Kahit meron, dapat asasin din yung babaeng yun na papatay sa akin, di ba? Natatawa. Kung talagang madalas kang bumisita sa lugar na ito kasama ang iyong asawa, ang lugar kung saan mo ipinaroda ang iyong sasakyan ay may makikitang mga marka ng gulong. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay mukhang walang mga sasakyan na nakaparada doon. Kung ganoon nga, napagtanto mo na simula pa noong una na may hindi tama. Malamig na tumawa ang middle-aged na lalaki. Nakita mong may hindi tama pero sinundan mo pa rin ako. Sok. Confident ka talaga sa sarili mo. Kabanata 876. Nagkibit balikat at walang pakialam na sinabi, nagkataon na hindi maganda ang mood ko nitong mga ilang araw. Dahil lahat kayo ay dumating sa isang misyon ng pagpapakamatay, huwag ninyo akong sisihin sa inyong pagkamatay. Ngumiti. Isang dosenang tao ang tumalon pababa mula sa mga puno sa paligid niya nang matapos niya ang kanyang pangungusap na kapalibot. Binata, napakatalino mo talaga na malaman na nandito kami para patayin ka. Nakangiting sabi ng isang matanda. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi magandang ideya na ikaw ay may kumpiyansa dahil marami tayong grupo ng mga tao dito. Pumalakpak. Kasunod ng tunog ng palakpakan ng mga tao, lumabas din sina Neil at Ken mula sa isang patch ng maiikling palumpong. Wala kang ideya tungkol dito, tama ba? Siguradong mamamatay ka ngayon. Malamig na ngumiti si Ken. May abalang-abala si Ivan sa kanyang kumpanya at sayang hindi niya nasaksihan pagkamatay ni sa personal. Gayunpaman, nangako si Ken kay Ivan na agad niyang ipapadala ang larawan ng pinatay pagkatapos ang pagkamatay ni Ivan upang may bahagi rin ni Ivan ang kanilang kaligayahan. Oh, I see. So kayong dalawa. Sumulyap sa kanila at pinunasan ang kanyang mga kamao. Great, kaya ko ring patayin kayong dalawa para hindi na kayo laging manggulo sa akin. I've been giving you so many chances but I had no idea na hindi pa rin kayo susuko hanggang ngayon. Haha, itigil ang pagpapanggap. Kung tama ang hinala ko, noluson ka. Maaaring nailabas mo ang lason sa iyong katawan. Ngunit hindi ako naniniwala na ang iyong katawan at kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi apektado. Malamig na ngumiti si Neil at tumingin sa mga assassin sa paligid nila. Sa ngayon, baka mapatay ka lang ng kahit sino sa paligid. Gayunpaman, ginamit namin itong maraming tao para lamang maging ligtas. Tingnan mo kung gaano kahusay ang pakikitungo namin sa iyo. Natatakot akong mabago kayong lahat ngayon. Tumawa, pinitik ang kanyang mga kamay at lumitaw ang ilang pilak na karayom. Ay nako. Binata, natutunan mo kung paano gumamit ng mga nakatagong armas. Nagkataon na alam ko rin kung paano gamitin ang discarding ito. Isang babae ang nagsimulang tumawa ng malamig. Lahat kami dito ngayon ay mga assassin sa tuktok ng Southwest District Killer List. Kahit na mayroon kang 3 ulo at 6 na braso, mahihirapan kang umalis dito ng buhay. Pagkatapos magsalita ng babae, ikinaway niya ang kanyang kamay at ilang kutsilyo ang lumipad patungo. Iwinagayway ang kanyang kamay at lumipad palabas ang mga pilak na karayom sa kanyang kamay. Mabilis ang mga karayom ngunit ang mga pumatay dito ngayon ay hindi mga mahihina. Ang ilan sa kanila ay agad na naglabas ng kanilang mga armas at umiwas sa pag-atake. Ang ilan sa kanila ay mabilis na lumipat sa isang tabi o yumuko pa atras upang makaiwas mga karayom. Marami sa sinalubong ng mga karayom ang lumilipad na kutsilyo ng babae at lahat ng nakatagong armas ay nahulog sa lupa. Gayunpaman, ang lalaking nanguna dito, ang bodyguard ng isang pamilyang Clark, ay nabutas ng ilang karayom sa kanyang ulo. Nahulog siya sa lupa at namatay. Medyo natakot sina Neil at Ken nang makita nilang nagsimula na ang laban.
kasama silang isang dosenang bodyguard kahit na medyo malayo ang kinatatayuan nila. Hindi nila namamalayan na humakbang ng ilang metro ang layo bago tumayo. Ang galing talaga ng lalaking ito. Malamig na nagsalita ang babaeng assassin matapos niyang makita kung paano nagawang harangin ang kanyang mga lumilipad na kutsilyo kahit na lumipad ang mga ito sa Kay. Anya sa napakaliit na anggulo. Hayaan mo akong subukan. Isang kalbong lalaki na may malaking martilyo sa kanyang kamay biglang tumalon at binasag ang martilyo sa gamit ang dalawang kamay. Napabalikwas ang kanyang kamay nang makitang tumatalon pababa ang lalaki at biglang may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Kabanata 877. O aking Diyos, ang singsing na iyon ay isang kayamanan. May narinig akong chismis na may mga singsing na maaaring mag-imbak na mga bagay at ang mga singsing na ito ay mga kayamanan. Ang singsing sa kamay ng lalaking ito ay talagang isang hindi mabibaylang kayamanan. Ang matanda na pangalawa sa killer list ay hindi napigil ang mapasigaw at namula ang mga mata. Nagmamadali siyang pumunta gamit ang kanyang espada pagkatapos niyang magsalita na para bang natatakot siyang matalo siya rito ng mga tao. Ito ay isang kayamanan ngunit natatakot ako na hindi ka mabubuhay ng sapat upang magamit ito. Ngumiti at gumalaw. Sa sobrang bilis niya ay nawala siya. Kailan muling lumitaw, nasa tabi na niya ang matanda at ang espada sa kanyang kamay ay mabilis na nabali ang espada sa kamay ng matanda. Natigilan ng matanda at nagsimulang mapasigaw, masyadong mabilis kumilos at pumasok ang espada ang kamay niya ay hindi karaniwang espada. Ang espada ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan na hindi kapani-paniwalang matalim at maaaring pumutol sa bakal na parang putik. Matapos ang isang alon ng hangin ay humampas sa kanila, tumigil sa paggalaw. Ang matanda ay naputol sa dalawang bahagi sa isang matulin na galaw. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at tiyak na patay na ang matanda. Bilang pinatay ang matandang pangalawa sa listahan, ang lalaking tumalon kanina ay nabasag gamit ang kanyang martilyo. Naiisip niya yun noong una ay hindi makaiwas sa kanyang pag-atake. Wala siyang ideya noon ay kasing bilis ng kidlat at nagawa niyang iwasan ang kanyang pag-atake sa napakaikling panahon na naging dahilan upang makaligtaan siya sa kanyang pag-atake. Paanong posible? Patay na si Hades. Ang mga natitirang assassin ay lubos na kumpiyansa ngunit pagkatapos nilang makita ang matanda, pangalawa sa listahan ng mga patay, ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang lalaking nasa harapan nila ngayon ay mukhang nakakatakot at siguradong hindi simpleng tao. Iniisip nila na madali siyang mapatay ng isa sa kanila ngunit tila mahirap para sa isang grupo nila na patayin siya. Paanong posible? Namatay ang isa sa kanila. Ang matandang ito ay tila ang pangalawang lugar sa listahan ng mga pumatay. Hades. Bahagyang natakot si Neil nang makita ang tagpong ito, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay tila hindi apektado ng lason. Bukod pa riyan, hindi lang siya naapektuhan, tila mas malakas din ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kaysa sa inaasahan nila. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumapit. Kamao ng tigre, palakas na sigaw ng lalaki at sumuntok. Isang nakakatakot na alon ng hangin ang damaloy at ang suntok niya ay parang mahinang ungol ng tigre. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang ilusyonaryong tigre na sumusugod sa kanya. Ibinagayway ang kanyang espada at lumitaw ang nakakatakot na alon ng hangin ng espada. Nawala ang tigre at ang nakakatakot na alon ng hangin ng espada ay nabali ang isa sa mga braso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi nakayanan ng nasa katanghaliang gulang ang sakit at sumigaw ng malakas. Parang papel ang mukha niya at naglabasan ng mga ugat sa noo. Paano naman nakakatakot ang pag-atake nitong binata? Kaya niyang pumatay ng tao gamit lang ang hangin ng espada. Sa pagkakataong ito, ang mga assassin na ito ay muling nakaramdam ng banta ng kamatayan. Kabanata 878. Ang mga bodyguard na ito, na napakalakas at nakapatay ng maraming tao, ay talagang natatakot sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pakikipaglaban ng isang assassin na pangalawa sa listahan ay hindi dapat palakihin. Gayunpaman, ang taong iyon ay madaling napatay ng gamit ang dalawa pang alon ng espada, dalawa sa mga lalaking may mas mababang ranggo sa listahan ng killer ang napatay. Sabay-sabay tayong umatake. Ang lalaking may martilyo ay humakbang muli at sumugod.
Sa pagkakataong ito, hindi binigyan ng pagkakataon ang lalaki. Nawala siya sa isang iglap at biglang sumulpot sa likod ng lalaki, itinutok ang espada sa kanya. Isang flash lang ang nakita ng lalaki sa harap ng kanyang mga mata at nawala. Sumusunod sa pagkawala, isang pakiramdam ng krisis na naging sanhi ng kanyang anit na manhid ay lumitaw at ito ay natakot sa kanya. Gusto niyang tumalikod at lumaban ngunit huli na ang lahat. Kumikislap ang espada at bumagsak ang lalaki sa lupa. Patuloy na iwinagayway ang kanyang espada at ang hangin ng espada ay sumugod patungo sa mga kaaway na ikinamatay ng ilan. Shitty, hindi kami ang kalaban ng lalaking ito. Imposibleng makalapit tayo sa kanya ng buong hangin ng espada niya. Ang isa sa mga assassin ay halos mawala ng pag-asa. Makalipas ang maikling sandali, 8 sa kanila ang patay at ang iba sa kanila ay hindi man lang malapit sa paghawak. Tumakbo, ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay maihahambing sa isang Diyos ng digmaan. Ang lalaki, una sa listahan ng mga pumatay, ay gustong tumalikod at tumakbo. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ng pagkakataon na gawin ito. Pinatay niya ang mga ito sa pamamagitan ng ilang paghampas ng kanyang espada at ang mga assassin ay bumagsak sa sahig na may hitsura ng takot sa kanilang mga mata. Ay imposible. Paano ito posible? Ang dosenang mga taong ito ay mga Panginoon sa listahan ng mga pumatay. Hindi makapaniwala sina Neil at Ken. Takot na takot ang 20 dagdag na bodyguard na kanilang dinala kaya naging halaya ang kanilang mga binti. Ikaw na, tumawa at naglakad papunta sa kanila, sunod-sunod na hakbang. Atake. Atakihin siya. Itigil mo siya. Sa sobrang takot ni Ken ay sinigawan niya ang kanyang mga bodyguard habang nakatalikod siya at handa nang tumakas. Tumakbo. Labis na takot ang mga bodyguard na iyon. Napakaraming masters doon at wala ni isa sa kanilang mga kalaban. Paano sila, mga normal na bodyguard, maging mga kalaban? Malamig na ngumiti at hindi nagtagal ay naabutan ng mga taong ito. Pinatay niya si Ken and the rest on the spot. Kabanata 879. Tinitik ang kanyang kamay at itinago ang mga karayom sa kanyang kamay habang nakatingin sa mga katawan ng mga kalaban sa sahig. Sina Ken at Neil ay nagpaplano laban sa kanya. Ilang pagkakataon na ang binigay niya sa kanila pero nahuhumaling pa rin silang makuha siya kaya hindi nila ito masisisi. Isang magandang bagay na patayin ang mga kalaban na ito dahil ito ay magagarantiya sa kanya ng isang mapayapang buhay sa hinaharap. Gayunpaman, nagtataka kung bakit hindi dumating sina Ivan at Zina. Mas mabuti na sana kung silang dalawa ang lumapit dahil ito ay maiiwasan siya sa anumang iba pang pag-aalala kung papatayin din niya ang mga ito. Lalo na si Zina, na nilason siya dati. Kung nandito siya, hindi sana nagpakita sa kanya ng anumang awa. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang walang pakialam na nakangiti sa loob ng isang patio at nakalahad ang kanyang kamay kay Joanne. Greetings my lady, ako ang kasalukuyang mayordoma ng White Family. Inimbitahan ka namin dito ngayon sa pag-asang makakabalik ka at ang young master sa White Family. Nasa panganib ang pamilya ngayon at ang Panginoon ay malubha ang sakit, nagsalita din ang dalaga sa gilid ng matanda. Oo, tita. Kung tutuusin, ay anak ng amo at umaasa kaming makikilala niya ang kanyang pamilya. Malamig na napangiti si Joanne nang marinig niya ang kanilang sinabi, "How did you people treat us before?" Umaasa ka na babalik ang anak ko ngayong may mga nagawa na siya. Namula ang mga mata ni Joanne habang nagsasalita. Alam mo ba kung paano ako nakaligtas sa lahat ng mga taon na ito? Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay natin? Tita, paano nangyari iyon? Hindi ba hiniling ng master sa mga tao na magpadala sa inyo ng 1,000,000 bawat taon? Bagamat hindi ito marami, sapat na para sa inyo na mamuhay ng komportable, tama ba? Kumunat ang noo ng matanda. Alam niyang maliit na halaga ang 1,000,000 para sa pamilyang puti ngunit tiyak na sapat ito para mamuhay ng komportable ang mga normal na tao. Ano? 1,000,000? Natigilan si Joanne at hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailan tayo binigyan ni Nash White ng 1,000,000 bawat taon? Wala pa kaming natanggap. Noong ako ay may sakit dati at nangangailangan ng 1,000,000 para sa aking operasyon, lumuhod sa harap ng White Family Mansion sa buong gabi. Dahil dito, ninsulto siya at sinaktan ng grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang babae.
Iniling pa sa amin na umalis. Isang babae. Nagulat ang matanda at agad na nagsalita, "Tita, wala po kaming ideya dito. Bilang mayordomo ng pamilyang puti, hindi ko alam na may nangyaring ganito." Kuminto siya rito at sa wakas ay nagsalita bilang realisasyon. Hindi nakapagtataka nagkaroon ng ganoon kalakas na ugali nang makilala namin siya kahapon at tumanggi kaming sundan kami pauwi. May malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Hindi mo alam ito. Sinabi ng babae na ginawa niya ito sa utos ng mayordomo at amo. Tanong ni Yato Goaway and even called him upstart child. Nagulat din si Joan at agad na sumagot. Nakuha ko na, ikinulong ng matanda ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Siguro yung babaeng yon, Lily Lagorio. Napaka-intolerant niyang tao at gumagawa ng mga kahindak-hindak na bagay. Iniling pa rin ng amo na may padalhan ka ng pera kahit na wala siyang gaanong kapangyarihan sa pamilyang puti at hindi siya nang ahas na bawiin ka dahil natatakot siya sa pamilya Lagorio. Mukhang si Lily ang may gawa nitong masamang gawa. Ang babaeng ito, malamig na ngumiti si Joan. Nabuli niya kami mag-ina taon na ang nakakaraan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Joan. Ito ay medyo nakakatawa para sa akin dahil hindi kailanman hinanap kami ni Nash White sa loob ng maraming taon. Bakit ngayon siya dumating? Bukod pa riyan, natatakot siya sa pamilyang Lagorio ilang taon na ang nakararaan ngunit nais niya ang kanilang tulong para maging reclusive aristokratikong pamilya ang pamilyang puti. Bakit? Hindi na ba siya natatakot sa kanila? Napangiti ng mapait ang matanda at walang magawang nagsalita, medyo malakas ang pamilya Lagorio dati at nagbigay ng maraming tulong sa pamilyang puti. Gayunpaman, ngayong ang pamilyang puti ay naging isang reclusive aristokratikong pamilya, ang pamilya Lagorio ay nawala ng maraming Panginoon sa isang malaking away matapos nilang masaktan ang isa pang pamilya. Ang status ng pamilya Lagorio ay bumaba na ngayon. Hindi kasi siya takot sa pamilya Lagorio ngayon, gusto niyang aminin anak niya ba? Malamig na tawa ni Joan. Siya ay isang duwag na sanhi sobrang paghihirap, hindi niya kailangang pumunta sa larangan ng digmaan kung hindi niya ako kailangang iligtas. Buti na lang nakaligtas ang anak ko sa lahat ng ito. Kung hindi, mamatay na sana sa larangan ng digmaan at hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makita muli ang aking anak. Hindi ko masyadong pinatawad si Nash White. Kabanata 880. Madam, hindi mo masisisi ang Panginoon dahil mayroon siyang sariling mga paghihirap. Bilang pinuno ng pamilyang puti, kailangan niyang isaalang-alang ang pinakamahusay para sa buong pamilya. Bukod doon, nagayos nga siya ng 1 milyon na ibigay sa iyo taon-taon at walang nakakaalam tungkol sa insidente kung saan lumuhod ang anak mo sa labas ng bahay ng isang buong gabi. Nag-aalalang wika ng mata. And, kaya, ang babaeng iyon, si Lily Laregia, ang humiling sa kanyang manggagawa na magsinungaling sa iyo. Na lumikha ng napakalaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Napaisip ang dalaga at sinabi rin, "Tita, ayos lang kung ayaw mong patawarin ang Panginoon." Gayunpaman, ang Panginoon ay naghihingalo at talagang umaasa ako na babalik ka kasama ang batang Panginoon upang bisitahin siya. Isipin mo ito bilang iyong pagkakataon na ibigay ang iyong huling paggalang sa Master. Araw-araw binubulong ni Master ang pangalan mo. Naniniwala ako na pupunta siya upang makilala si Young Master kung pwede na siyang bumangon ngayon. Ganyan na ba kalala ang mga bagay ngayon? Bahagyang nag-alala si Joan nang marinig ang sinabi ng alaga. Kung tutuusin, minsan na niyang minahal si Nash at hindi maikakaila ang ama ni. Hindi naman nag-alala si Joan nang marinig niyang sinabi ng matanda na may malubhang karamdaman si Nash. Alam niya na ang White family ay isa na ngayong reclusive aristokratikong pamilya. Nangangahulugan ito na marami silang magagaling na mga subordinate at master na kasama nila. Madaling gamutin si Nash kahit may sakit. Gayunpaman, tila ito ay isang seryosong problema na hindi madaling malutas. Medyo malubha ang kalagayan ni Master. Nagtrabaho kami ng maraming kilalang doktor dati ngunit walang gumana. Napangiti ng mapait ang dalaga at nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon, ang tanging pag-asa ng Master ay para kay Young Master upang bumalik at magmana ng mga ari-arian ng pamilyang puti. Umaasa siya na mapapatawad ninyo siyang dalawa sa kanyang kawalang kaya ilang taon na ang nakalipas at sa kanyang kawalan ng kakayahan na alagaan ka. Magmana ng mga ari-arian. Hindi ba't may anak si Lily?
Bakit kailangan niya upang bumalik at magmana ng mga ari-arian ng pamilya? Nagulat si Joanne at naramdaman niyang lalong naging komplikado ang mga bagay. Bukod doon, imposibleng payagan ni Lily manahin ang mga ari-arian ng pamilyang puti ayon sa kanyang karakter bilang asawa siya ni Nash White. Papait na ngumiti ang matanda bago nagsalita. Pumunta siya sa isang hindi kilalang kagubatan kasama ang ilang mga young masters mula sa ibang pamilya. Hindi na siya bumalik pagkatapos. Iniisip namin na baka kinain siya ng mga hayop sa kagubatan. Paano ito posible? Hindi ba kayo nagpadala ng kahit sino para subukang hanapin siya? Laking gulat ni Joanne. Si Nash at Lily ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki at tiyak na sila ay labis na magalit kung siya ay patay na. No wonder gusto ni Nash na bumalik at manahin ang mga ari-arian ng pamilya dahil si Lily at ang kanyang nag-iisang anak ay itinuring na patay. Sige, naiintindihan ko na ang nangyayari at ipapaliwanag ko ang lahat. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ano ang kanyang mga desisyon ngunit igagalang ko ang anumang desisyon niya. Napaisip si Joanne at sinabing, "Isang linggo na naming inuupahan ang bahay na ito. Kung di handang sundan kami pabalik, maaari siyang pumunta anumang oras sa loob ng linggong ito." Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.